Para po sa mga subscriber nating gustong maunang makapanood ng ating video bago pa ito ma-publish sa ating schedule ng upload ay inaanyayahan ko po kayong sumali sa ating channel at bukod pa doon ay may mga perks din tayo para sa inyo. Sa nakaraang video ay nakita natin ang dalawa kung saan kasalukuyan na silang nasa labas ng Baishi City at makalipas lamang ng ilang sandali nilang paglalakad ay agad na silang nasundan ng mga hangal na agad din namang naramdaman ng ating bida kaya naman sinabihan niya si Senior Sister Han na itabi na nito ang kanyang item dahil may mabilis na paparating sa kanilang kinatatayuan. At matapos maitabi ni Senior Sister Han ang kanyang line Ate Supplejack ay agad nang sumambulat sa kanyang harapan ang tinutukoy ng ating bida kung saan nang makita ito nito ay agad niya rin itong nakilala kaya naman may pagkamasungit niyang tinanong ang dumating kung ano daw ang kailangan nito sa kanilang dalawa ng ating bida. At ang dumating pala ay ang dalawang hangal na sina Zhao Qi kung saan may pagkamayabang niyang sinambit kay Chen Feng na buti na lamang daw at inabutan pa niya ang mga ito dahil di daw niya palalampasan ang pamamahiyang idinulot nito sa kanya kanina at ngayon daw na wala nang makakakita ay sisiguraduhin niyang magsisisi ito sa kapangahasan nito sa kanya kanina. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Feng kung saan sinambit nito na alam daw naman niya nagagawa ang hangal ng paraan para makaganti sa kanya dahil sa nangyari sa pagitan nilang dalawa sa loob ng Baishi City subalit mariin pang dagdag ni Chen Feng na ito daw ang pinakamalaking kamalian na nagawaan ng hangal dahil bukod sa inaasahan na niya ito ay di na din siya makapagtimping paslangan ang hangal dahil ayaw na ayaw daw niya ang mga pagbabante gaya nito. Na lalo namang ipinanggalaiti ng hangal na si Zhao Qi dahilan upang mabilis nitong ipag-utos sa kanyang tagapag-alaga na paslangan ang mayabang nating bida at habang sumusugod ang sunod Sun Yuan niyang tagapangalaga ay maririnig ang mga pagyayabang ng hangal kung saan mariin nitong sinasabihan ang ating bida na papaano pa daw nito nagagawang maging kalmado kahit na nalalagay na ito sa kapahamakan dagdag pa nito na wala na daw halaga pa ang pagiging kalmado ni Chen Feng at ang mga pagyayabang nito dahil maya-maya lang ay mapapaslang na ito sa kanyang mga kamay. Habang tila kalmado lang ang ating bida na hinihintay ang mabilisang pag-atake ng tagapangalaga ng hangal na di matanggap ang pagkapauyang naranasan kay Chen Feng kanina. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng pag-atake ay mariin pang nakapagyabang ang hangal na taga-sunod kung saan mariin itong sinambit kay Chen Feng na wala pa daw ni isa ang nakatakas sa lahat ng mga hangal na sinubukang kalabanan ang kanyang inaalagaan at ang kanya daw na mga sinambit ay ipapakita niya kay Chen Feng sa pamamagitan ng dahan-daang pagpaslang sa buhay nito. At matapos niyang makapagsalita ay agad na nga din itong nagpakawalan ng isang pag-atake kung saan agad nitong ginamit ang kanyang ultimate attack na Great King Kong Palm na palagi niyang ginagamit upang mas mapabilis ang kanyang pagpaslang sa sinumang sumusubok na labanan sila ng kanyang young master. Subalit mapapansin naman na tila di man lang nakakaramdam ang ating bida ng kahit na kunting pagkaalarma na parabang ipinababatid nito na wala lamang kwenta ang ultimate attack na ginamit ng hangal para umatake sa kanya. At nang makita naman ng hangal na si Zhao Qi ang ultimate attack ng kanyang tagapangalaga ay agad nitong sinambit habang humahagalpak ng tawa na maging proud daw ang ating bida dahil masasawi ang buhay nito sa teknik ng kanilang Zhengang sect kung saan wala pa daw ni isang kalaban ang nakaligtas sa kanilang Great Power of King Kong Palm na nasasaksihan ngayon ni Chen Feng. Na agad namang tinugunan ni Chen Feng at may pagkakalmado niyang kinlaro kung ito na daw ba ang ipinagmamalaki ng Zhengang sect dahil tila wala daw namang kwenta ang kanilang tinatawag na unique skill at dagdag pa ng ating bida na ipapamuka daw niya sa mga hangal kung ano talaga ang tinatawag na unique skill dahil mukhang wala daw kaalam-alam ang Zhengang sect sa mundo ng cultivation. At matapos niyang makapagyabang ay makikitang agad na din itong isinagawa ang sarili niyang teknik na ipinagyayabang sa dalawa kung saan dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na animoy manghihipo lang ng malaking tilapia ng kapitbahay habang naglalabas ng malakas na aura sa buo niyang katawan. At matapos nito ay agad na nga din niyang binitawan ang kanyang ipinagmamalaking teknik na sinasabi niyang tunay na unique skill kung saan makikitang muli na naman niyang ginamit ang kanyang akala palm teknik na isa sa pinakamalakas nitong teknik na itinatago. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nagtagpo ang dalawang palm teknik na parihas na ipinagmamalaki ng magkabilang panig kung saan kitang-kita na mas malaki ang palm teknik ng ating bida Seni Alice na may katotohanan naman ang sinambit niya kanina kung saan mas ingat ang kanyang teknik sa ipinagmamalaking teknik ng Zhengang sect. At dahil sa salpukan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog kasabay ng malakas ng pressure na labis na ikinagulantang ng hangal habang di pa kapamiwala sa kanyang nasasaksihan kung saan papaano daw na nakapaglabas ng mas malaking kamay ang ating bida kahit na mababa lang naman ang level nito sa kanila.
Habang muling ipinakita ang laban kung saan dahil sa salpukan ay labis na napinsala ang kamay ng tagapag-alaga ng hangal na si Zhao Qi kung saan nabaliko ang lahat ng mga daliri nito dahil sa taking na tamo mula kay Chen Feng. At habang nananatiling nakatayo ang pangahas na taga-pangalaga ng hangal ay mababakas sa mukha nito ang labis na pagtataka sa kung papaano daw ito nagawa ng gaya lamang ng ating bida at sambit pa ng hangal na di daw siya makapaniwalang merong isang cultivator ang matagumpay na makawawasak ng kanyang Great King Kong Palm na lubhang impossibly para sa kanya dahil marami ng laban ang kanyang napagdaanan kasama ang teknik subalit wala ni isa ang nakawasak nito hanggang sa dumating ang araw na wawasakin lamang pala ito ng isang may mababang antas lamang ng lakas na gaya ng ating bida. Habang ipinapakita naman ang mayabang nating bida na habang kalmadong nakatayo ay marahang nagsasabing ang lakas daw ng hangal ay di sapat para tapatan ang lakas na taglay niya lalong-lalo na pagdating sa mga teknik. At matapos ng kaganapan sa dalawang naglaban ay makikita ang hangal na si Zhao Qi kung saan labis na lamang ang pagtataka nito sa kung papaanong mas malakas pala si Chen Feng sa kanilang inaasahan at dahil sa sobrang pagkagulantang ay napalugmok na lang ang hangal sa lapag habang mababakas sa mukha nito ang kawalang pag-asang makaligtas pa sa pinasok niyang gulo. Nang makita naman ng ating bida ang kalagayan ng hangal ay may pagkamayabang pa niyang tinanong kung natatakot na daw ba ito ngayong nakita na nito kung gaano kitigas na pader ang kanilang pinangahasan. May pagkamayabang pangdagdag ng ating bida na napakamangmang daw ng hangal dahil kahit ilang beses na nitong nasaksihan ang kanyang tunay na lakas sa loob ng Baishi City ay paulit-ulit pa rin itong sinubukang kalabanan siya na tanging kamatayan lamang ang kanyang makukuha. At nang marinig naman ng hangal ang mabibigat na pagbabanta ng ating bida ay labis siyang nakaramdam ng takot na umabot pa sa puntong di na may pinta ang pagmumuko nito habang malakas na binabalaan ang ating bida na sa oras daw na paslangan siya nito ay dahil ang kapatid daw niyang si Zhao Sanshan ay ang kasalukuyang itinuturing na pinakamalakas na outer disciple sa kanilang Zhengang sect na siguradong maghihigati sa oras na isagawa ng ating bida ang nasa isip nito. Dagdag pa nitong pagbabanta na sa oras daw na masawi ang kanyang buhay sa kamay ng ating bida ay siguradong di din ito makakaligtas sa buong Zhengang sect at lalong-lalo na sa malakas niyang kapatid na may pagkakalmado lamang na pinapakinggan ni Chen Feng na animoy ipinababatid nitong wala siyang paki sa mga pinagsasabi nito habang iba naman ang naramdaman ni Senior Sister Han kung saan baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala para sa ating bida. At dahil sa takot ay nasambit ni Senior Sister Han na si Zhao Sanshan daw ay isang cultivator na nasa antas ng Peak 9 level of Posterior Heaven kung saan maging ang mga cultivator daw na nasa antas na ng Door Realm ay di magawang makatapat sa taglay nitong lakas at itinuturing din itong genius ng Zhengang sect dahil dito. Nang marinig naman ng hangal na alam pala ni Senior Sister Han ang patungkol sa ipinagmamalaki niyang kapatid ay agad siyang nabuhayan ng loob dahilan ng malakas nitong paghagalpak ng tawa habang sinasabihan ang dalawa na buti daw naman at alam ng mga ito ang patungkol sa lakas ng kanyang kapatid na sinambit. At dahil sa pag-aakalang nasindak na niya ang ating bida ay nagkaroon ito ng lakas ng loob na tumayo at muling bumalik ang kanyang kayabangan habang sinasambit na dahil daw ngayon na natatakot na ang ating bida ay kailangan nitong lumuhad at humingi ng tawad sa kanyang harapan kung saan mapapatawan lamang daw niya ang dalawa kung hahayaan ng ating bida na pagsawaan niya ang Senior Sister Han nito sa kanyang harapan. Dagdag pa ng nahihibang na si Zhao Qi na kayang-kaya daw namang niyang paslangan ang ating bida sa kanyang intact body kahit na magaling pa daw ang ating bidang makipaglaban at kung sakaling mang matalo siya nito ay nasa likod naman niya ang kanyang kuya na sigurado daw niyang ituturing lang na parang ipis ang gaya ni Chen Feng. Magpapatuloy pa sana sa kahibangan ng hangal na si Zhao Qi nang biglang isang kung anong bagay ang tila dumaan sa kanyang harapan nang di niya agad namalayan dahilan ng bahagyan niyang pagkatimimi. Kung saan ito pala ay ang ating bida na makikitang kasalukuyan ng hawak ang ulo ng hangal habang may pagkamayabang na sinasabing wala daw karapatang magbanta ang sinumang wala namang magawa pagdating sa laban at tanging pananakot lamang ang alas na itinatago at matapos nito ay tuluyan nang ang winikasan ng ating bida ang kaibangan ng hangal nang mabilis niyang baliin ang leeg nito dahilan ng mabilisan nitong pagkasawi. At nang makita naman ni Senior Sister Han ang ginawa ng ating bida ay may pag-aalala niyang nasambit na bakit daw ito ginawa ni Chen Feng kahit nabatid naman itong may malakas itong background at sa ngayon daw ay siguradong nalalagay na ang kanilang mga buhay sa matinding panganib dahil dito. Kaya naman agad din itong pinakalma ng ating bida kung saan sambit nito na wala daw dapat na ipag-alala ang kanyang Senior Sister Han dahil ang totoo daw niyan ay talagang naghahanap siyang cultivator na nasa antas ng Peak 9 of Posterior Heaven upang masubulan daw niya ang kanyang limitasyon.
Dahilan ng labis na pagkagulat ni Senior Sister Han na umabot pa sa puntong mabuo sa kanyang mga bibig ang mga tanong na kung meron daw ba talagang lakas ang ating bida na humarap sa mga cultivator na nasa peak 9 of posterior heaven at kung seryoso daw ba ito sa kanyang mga sinasambit. At matapos nito ay agad din siyang nakaramdam ng pagka-proud sa ating bida kung saan sa isip-isip niya ay di daw siya makapaniwalang mabilis na lalakas ang ating bida ng ganito. Na umabot pa daw sa puntong di siya makaramdam ng panganib sa tabi ng ating bida dahil sa mga kakayahang ipinapamala nito at tapang na nakikita niya sa mga mata ni Chen Feng. Maya-maya pa nang mapansin ng ating bida ang mukha ni Senior Sister Han ay may pang-asar niyang tinanong kung bakit daw parang namumula ito habang nakatitig sa gwapo niyang mukha na agad namang tinugunan ni Senior Sister Han at nautol-utol nitong sinambit na ang pamumula daw ng kanyang mukha ay baka sanhi lamang ng labis niyang pag-aalala sa kanilang sitwasyon ngayon. Maya-maya pa ay iminungkahi na ni Senior Sister Han na mas mabuti pa daw kung asikasuhin na nilang alisin ang mga bangkay sa pinangyarihan ng laban at mabilis na lumisan na agad din namang sinang-ayunan ng ating bida. Subalit habang ginagawa nila ito ay may pumasok na plano sa kanilang mga pag-iisip dahilan ng biglaang pagbabago ng kanilang mga mukha kung saan habang may nakakalukong tawa ay sabay pa ng dalawang nasambit na baka daw ang kapatid ng isang pinakamalakas na disciple ng Jingang sect ay may mga nakatagong mahahalagang kayamanan na maaari nilang mapakinabangan. Saglit lang mga idol, bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa isang sect kung saan nagmula ang dalawang hangal na nakasagupan ng ating bida at mapuslang sa labas ng Baishi City kung saan ito ay ang Jingang sect na makikitang medyo may kalakihan din naman. Kung saan makikita sa loob nito ang bigla na lamang pagsabog ng kung anong bagay na tila may di magandang ibig sabihing tinutukoy. Kung ang token na nasabing bigla na lamang nasira ay agad din namang napansin ng isang matipunong cultivator na makikitang mataimtim na nagko-cultivate sa isang banda. Kung saan nang mapansin niya ito ay bahagya siyang natigilan sa kanyang ginagawang pagko-cultivate upang pagtuunang pansin ang life token na nasira. At habang nakatingin sa life token ay may pagtataka niyang natanong sa sarili kung may nakagawa daw bang makapaslang sa kanyang kapatid. At matapos nito ay agad niyang kinuha ang nawasak na life token ng kanyang kapatid habang sinasabi na mabuti na din daw ang nangyari sa manyakol niyang kapatid dahil madalas daw naman siya nitong maliitin at ipahiya sa harap ng madaming cultivator. Subalit agad ding nasambit ni Zhao Sanshan na ganun pa man daw ay kapatid pare niyang ang mayabang na si Zhao Qi kaya naman kailangan pa din niyang alamin kung sino ang naglakas loob na kumalaban dito at nakapaslang. Matapos nito ay agad na nga din niyang ginamit ang life token ng hangal upang malaman kung sino ang siyang pumuslang sa mayabang na si Zhao Qi. Na agad din namang ipinakita ng life token kung saan kitang-kita ang malinaw na anyo ng ating bida Seni Alice na di talaga pa pwedeng magkamali ang isang life token. At matapos niyang makita kung sino ang may pananagutan sa pagkapaslang ng kanyang kapatid ay agad na din siyang tumalikod habang sinasambit na sa oras daw na matapos na siya sa kanyang kailangang gawin sa Bamboo Mountain Worldlet ay saka siya gagawa ng aksyon para paslangan ang ating bida at sisiguraduhin daw niyang pagbabayaran niya ito ng buhay dahil buhay din naman ang inutang nito sa kanya. At matapos naman dito ay muling lumipat ang eksena sa Chen Yuan sect kung saan maririnig ang boses ni Han Yuer na sinasabihan si Chen Feng na bumalik na ito sa kanyang pagko-cultivate habang siya naman ay tuluyan na ding lilisan na agad din namang sinang-ayunan ni Chen Feng. At matapos ng paglisan ni Senior Sister Han ay makikita na ang ating bidang masaya sa kanyang mga nakulimbat sa hangal niyang nakalaban kung saan mariin niyang sinasabi na talagang di maitatangging kapatid nga ng isang top 1 disciple ang kanyang nakalaban dahil madami siyang nakuhang kapaki-pakinabang dito. Dagdag pa ng ating bida na kung ikukumpara sa kanilang sect ay di maitatangging lamang ang Jingang sect dahil base pa lamang sa pagmamay-ari ng mga disciple kung saan ang mahinang gaya lamang daw ng hangal ay nabigyan na ng yellow grade cultivation method habang sa kanila naman ay di ito ginagawa. Subalit naisip din niyang ang Golden Body Method daw at ang Thunder Sword ay mukhang galing lamang sa kapatid nitong si Zhao Sanshan dahil siguradong di naman pag-aaksayahan ng panahon ng mga elder ang gaya lamang ni Zhao Qi at dagdag pang hinuha ng ating bida na mukha daw namang malakas ang Zhao Sanshan na sinambit ng hangal kaya mukhang din ito kailangan ng mga ganitong close-in cultivation method kung saan patungkol ito sa physical skill na kasalukuyang mapapakinabangan niya.
Subalit agad din niyang sinambit na di pa daw ito ang oras para mapag-aralan niya ang mga cultivation method na kanyang nakulimbat dahil meron pa siyang mas mahalagang bagay na dapat niyang unahing isagawa. Kung saan agad din niyang ilinabas ang kanyang tinutukoy at ito ay ang bakal na kasama niyang kinuha nung bilhin nila ni Senior Sister Han ang line at supplejack nito at matapos niya itong mailabas ay agad niyang sinambit na kailangan muna niyang alamin ang hiwagang nakapaloob sa misteryusong bakal na ito dahil nang makita niya ito ay agad na naging aktibo ang kanyang dragon blood. At habang tinititigan niya ang misteryusong bakal ay may biglang nangyari nang di niya inaasahan na labis niyang ikinabigla at kitang-kita sa mga mata ni Chen Feng ang labis na pagtataka sa kung anong nangyayari. Kung saan bigla na lamang lumabas sa kanyang katawan ang ancient tripod o ang kanyang ancient dragon ding na ginagamit sa pagko-cultivate na animoy may gustong ipabatid sa kanyang kung anong makapangyarihang bagay. At habang nakatingin ang ating bida sa misteryusong bakal na kanyang hawak ay may pagtataka niyang nasambit kung ano daw kaya ang hiwagang nakatago sa bakal gayong sa di malamang dahilan ay tila bigla na lamang nagwala ang kanyang dragon blood sa katawan at bukod pa dun ay napalabas din ito ng kusa ang kanyang ancient tripod na di pa nangyayari buhat ng mapasa kanya ang mga makapangyarihang bagay na ito. At habang nagagahol ay may pagdudumali niyang sinambit na kahit ano pa man daw ang ibig sabihin nito ay di na mahalaga gayong mas kailangan niyang makuha ang opportunity upang makapag-breakthrough ngayong nararamdaman na niya ang nalalapit niyang paglakas. Matapos nito ay agad na nga ding pamwesto si Chen Feng upang di mapalampas ang pagkakataong makapag-breakthrough habang kasalukuyang naglalabas ng enerhiya ang ancient tripod na maaari niyang maabsorb. At nang sumunod na araw ay tuluyan nang naganap ang pagpapatuloy ng outer sect competition kung saan ipinapakita ang lahat ng mga manunood na nagpunta upang masaksihang lumaban ang idol nilang si Chen Feng habang maririnig na ipinagmamalaki ng isang cultivator na naparito siya para kay Chen Feng na agad din namang sinang-ayunan ng isa at sambit nito na maging siya ay naparito para panooding lumaban ang kanyang idolo. Dagdag pa ng isa na gusto daw niyang malaman kung gaano kataas ang kayang maabot ng itinuturing nila dating basura kung saan sa palagay daw niya ay may kakayahan itong makapasok sa top 10 nanograms pinakamalalakas. Habang ang iba naman ay nagsimula ng nakakabinging ingay sa paligid habang isinisigaw ang pangalan ng idolo nilang si Chen Feng Senialis na talagang madami ang napahanga ng ating bida dahil sa sunod-sunod nitong tagumpay. Maya-maya pa isang dambuhalang babaeng cultivator ang bigla na lamang na muses kung saan sinasambit nito na handa daw siyang magpulahi kay Chen Feng at gagawin niya anuman daw ang posisyong gusto nito na labis namang ikinagulat ng iba kung saan makikita pang may isang cultivator ang dinapigil ang mapasuka dahil sa narinig. At matapos nito ay lumipat ang eksena sa upuan ng mga elder kung saan makikita ang isang elder na masayang binabati si Elder Han sa matagumpay na pag-unlad ng alaga nitong si Chen Feng. Na agad din namang tinugunan ni Elder Han at mariin nitong sinabi na maging siya daw ay ginulat ng ating bida dahil sa mga ipinakita nitong lakas na naging daan ng sunod-sunod nitong tagumpay. Dagdag pa ni Elder Han habang nakatingin sa kalangitan na sana daw ay magsunod-sunod pa ang tagumpay ng ating bida at gulatin nito ang lahat gaya ng ginawa ng yumao nitong master na si Master Yan Qingyu. Na agad namang kinontre ng isang hangal na dumating kung saan sinambit nito na di na daw magagawang manalo pa ng ating bida sa kasunod na laban at ngayon ay sigurado daw siyang matatapos na ang pag-akyat nito sa itaas at ang lahat daw ng sinambit ni Han Kong ay mananatiling pangarap lamang habang buhay. Dagdag pa ng hangal na si Elder Son na ngayong araw daw ay matatalo na si Chen Feng at muling bibiguin ang lahat ng naniniwala dito gaya daw ng namayapan nitong master na isang walang silbing elder. Na agad namang tinugunan ni Elder Han at mariin nitong sinabihan ng hangal na baka daw sa pagkakataong ito ay muli na naman nitong kainin ang lahat ng binitawan niyang salita at maghanda na lamang daw ito ng isang mahalagang bagay para sa kanya ngayong araw. Na di naman nagustuhan ni Elder Son kaya naman mariin niyang tinawag ang pangalan ni Han Kong habang may kung anong bagay ang bila na lamang nitong ibinato sa harapan nito na animoy naghaamon ng isang pastahan. At ito pala ay ang kanyang pinaka-paboritong espada habang sinasambit ng hangal na itataya daw niya ang kanyang autumn water sword dahil ganun daw kalaki ang kanyang kumpiyansang matatalo na si Chen Feng sa round na ito. Nalabis namang ikinagulat ni Han Kong pagkat patid nito kung gaano kahalaga ng sandata sa hangal na elder subalit itataya niya lamang ito sa pastahan na di niya inaasahang gagawin ng hangal. At matapos niyang makapaglagay ng taya ay mariin niyang sinambit kay Elder Han kung pupusta daw ba ito sa alaga nito subalit agad din niyang ihinabol na wala na daw na pagpipilian pa si Elder Han dahil kailangan nitong tumaya para naman makabawi daw siya sa mga nakulimbat nito sa kanya kahapon.
Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan itataya din ni Elder Han ang pinakamahalagang kayamanan sa kanya kung saan ayon dito ay 100% mananalo daw ang ating bida. At bukod pa dito ay masasaksi na dinatiin ang susunod na round ng labanan sa pagitan ng ating bida at ng isa pang hangal na disciple na may napakataas na kumpiyansa sa kanyang sarili. Subaybayan natin ang mga kaganapan upang masaksihang natin ang mga mangyayari kung mananalo bang muli ang ating bida o dito na magwawakas ang kanyang win streak sa laban. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.